Judah. And it came to pass when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. He sent Eliakim, which was over the household, and Shebna the scribe and the elders of the priests, covered with sackcloth to Isaiah from the children are come and the children to bring forth. So ito po ay isang talata sa Biblia kung saan natin makita po natin na mayroong kinakaharap no, na problema ang Israel sa pag-ibig niya sa tayo. So, pakita sa Isaiah 22, where okay, okay, kapag tayo sa ating kaibigan, makakakilala, kamag-anak, kumusta ka na? Sabihin natin, okay lang. Pero sa likod ng mga kailangan yung pakit natin ng pagkakalan, na doon yung kabigatan, na doon yung tinatago nating katotohanan na all things are not okay. No? So may mga pagkakataon na sa tingin natin ay tama lang isang bagay, pero kung minsan ay hindi pala. Maaaring may ginagawa tayo sa bagay na sa tingin po natin ay tama, yun pala ay hindi tama. Kaya nga po sabi ng Biblia, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof is death. So it is with the condition of Hezekiah, an ideal follower of God, but of us. No? So si Kaya po ay binabanggit sa Biblia na isang righteous, nabanggit po sa Biblia na ginawa niya ang lahat ng bagay na nakalulugod sa harap ng Diyos. At dito sa chapter 19, mapapansin po natin yung kanyang uh, ang bagay alang-alang sa Diyos. Pinagbabasag niya ang mga buod, ang binagsak niya ang mga uh, mga di mananampalataya o mga tumalikod sa Diyos, mga katigyang ay kanya pong kumbaga pinupong pagdating sa mga Diyos-Diyosa. Kaya dito ang katigyang ay nagbanta sa kanila na sila sa kupit. No? Uh, dahil dito ay napakalaking sekaya kapag sinasabi ni King uh, sinasabi, no? Assyrian King, sinasabi niya, ang lahat ng mga bansa ay sinakop namin at walang nagawa ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung may nagtayo, maging yung Diyos iligtas sa amin. Kaya wag mo nang lokohin ang mga taong bayan. Sumuko na kayo. So yan yung mga katagahan na nagmumula sa mga tauhan ni Sennacherib na kung saan tinatakot ang mga Israelita. At nang makarating ito kay Hezekiah, ay talaga naman siya ay nangamba at siya po ay lumapit sa Panginoon. No? So, first point po makita natin ay it is always okay na tayo po ay humarap sa mga iba't ibang adversary. It is okay for us na tayo po ay harap sa maraming pagsubok sa ating buhay. Ang problema, mabigatan sa ating buhay. It is just okay, it is just normal. Sapagkat tayo po ay nasa mundong ito na punong-puno ng mga
And most assuredly, tayo po ay mayroong isang kalaban na hindi nakikita na mas matindig pa kaysa mga pagsubok natin. Kaya nga po sabi sa Biblia sa 1 Peter chapter 5, be sober, be vigilant, for your adversary, the devil, no? As a lion, seeketh whom he may devour. So marami po ito. Ano po ang natin sa mga pasanin natin sa buhay? Dumating sa ating buhay sa chapter 19 verse 3, ang sabi ng Biblia, and they said unto him, the prayer Hezekiah day is a day of trouble and of rebuke and blasphemy. For the children are come to the birth and there is not strength to bring forth. So ito po yung kinakaharap na problema ng Israel. Na talaga namang sila ay nanginginig sa takot sapagkat ang mga Assyrian is noted as vicious, no? Binabaw ng mga kalaban ng buhay na nakalabas ang ulo. At darating yung mga ibon, unti-unti silang mamamatay. Nakakainin sila ng mga ibon. Ganun po sila katindi. At minsan, babalatan nila ang kanilang mga kalaban at patatakbuhin sa mga alat o sa mga tinigan. So, ganyan po yung mga Assyrian na kung saan ang lahat halos ng nasa paligid nila ay nasakop na nila, pati yung southern or northern kingdom. Nahati po yung Israel eh. So, nahati na at nasakop na nila ang southern kingdom. Sa Jerusalem, under Hezekiah, nandiyan yung threat sa kanila na sila naman ang isusunod. Kaya sabi ni Sennacherib, walang anumang bagay na ginusto namin na hindi namin nakukuha. Maging ang inyong Diyos ay hindi makapagliligtas. Ito po yung mga pagdadaanan natin sa ating buhay, gaya ng panahon ng mga Israelita. There is much adversity, there is much trouble. Just but okay, it's normal for us. But it is not okay kapag hindi po natin itinulog sa Panginoon ang mga bagay na ito. It is not okay kapag sinarili lamang at hindi natin inulog. It is not okay kapag ito ay hindi natin kinusulta sa man of God. It is not okay kung hindi natin ito i-spread before the So, makita po natin sa verse 1, sabi po dito, and it came to pass when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and sought with something and went into the house of the Lord. When things are so hard for us to face, we must always remember to prostrate ourselves before God. Tayo po ay magpatira pa, tayo hingi ng awa, tayo ay manikluhod sa Diyos na siya sa atin ay tutulong. Problems are there, but it is not okay when we will not bring it to the Lord. Nasabi pa dito, and Hezekiah prayed with Isaiah. So, tingnan po natin sa 32 verse 20 ng 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 32 verse 20. Medyo mabagal po. Verse 20. And for this cause Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amos
so many troubles, we must pray before God. We must even cry before God. Sapagkat wala po tayong ibang malalapitan kung hindi ang Panginoon. It is completely okay to face any kind of problem, to burden in our life. But it will not be okay kung hindi po natin ito dadalhin sa ating Panginoon. No? Sabi po sa 2 Kings chapter 19, Hezekiah spread it before the Lord. No? Kasi nagpadala ng letter si Sennacherib at nakapaloob sa liham ngayon. Yung mga threat, no? Yung mga dinaanan nila mga bansa na kanilang tinako, inihayag ni Hezekiah sa harapan ng Panginoon. We must all just Panginoon na magkakaroon po tayo ng mga problema sa ating buhay. Pero hindi po ito magiging normal bilang mga anak ng Diyos kung hindi po natin ito idudulog sa Panginoon. Kung hindi po tayo mananalangin, kung hindi po tayo magmamakawa sa ating Panginoong Diyos, kung hindi ito ipupulta sa Kanya, eh tayo po ay tunay nga madaling magagapin at tayo ay madaling may babagsak na anumang problema na mga darating sa ating buhay. No? So, sometimes, akala natin okay ay okay na, pero hindi pala kapag ang mga bagay na ito ay hindi natin nagagawa. 2 Chronicles chapter 32 verse 23, punta po tayo doon. 2 Chronicles chapter 32 verse 23, ang sabi po dito sa verse 23, and many brought gifts unto the so that he was magnified in the sight of all from them forth. So bakit po nagkaroon ng maraming offerings dito? Bakit bumaha ang mga kaloob sa templo ng Panginoon? Bakit ang mga tao ay pusang loob nagbigay ng mga handog kay King Hezekiah? Because sa awa ng Diyos na sila ay nanalangin, wala silang ginawa. Hindi sila nagbuhat ng pagdadal ng mga asma. Tanging sa panalangin lamang nila ay tumakas na ang mga Assyrians. At sa pagtakas ni King Sennacherib, nung siya ay pumunta na sa kanilang bayan, ay dumating na yung kagalaman at ang talagang anak niya mismo pumunta sa Syria. So makita po natin dito na no matter how tough the enemies are, no matter how our troubles are, when we go to the Lord in prayer, there is nothing impossible with Him. So makita po natin yung pagkilos ng Panginoon na pumilos siya, ginapin niya ang mga kalaban. At least there are about 170,000 soldiers ni King Sennacherib na pinatay ng mga angels of God. So, dahil sa tagumpay na yan, at tuwang mga tao sila ay naghandog ng maraming kaloob ay King Hezekiah. Ano makita po nating lesson dito? It is okay to be blessed of the wala naman po masama doon. When we pray to the yung mga blessings, material things, gaya ng nasabi sa verse 23, many brought gifts unto the Lord to and presented to the King of Judah, so that he was magnified in the sight of all nations. So a pedestal, ang Diyos ang nagtataas po sa atin
Ang Diyos ang sa atin ay nagbibigay ah, ng karangalan kapag tayo ay sumusunod po sa but blessings. Material blessings are not okay when we do not handle it properly. Dahil po si Hezekiah ay sumisikap na, naging tanyag ng kanyang pangalan, kahit sa ibang nation, nakilala ang, ang kabutihan ng Diyos, nahayag ang kanyang kapangyarihan. So many of the people were astonished at sila ay nagbigay pugay kay King Hezekiah na siya namang tinataas ng Panginoon. Pero sa matanging bagay na kanyang natamo, ang parangal na ito na kanyang natanggap ay nagdulot sa kanya ng isang bagay na hindi natanggap-tanggap sa Diyos. Sabi po sa verse 25, tingnan po natin verse 25, but Hezekiah rendered not again, no, not big, no, again, was lifted up. Therefore there was wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. He was not able to handle the blessings of God accordingly. He was lifted up dahil sa karangalan na kanyang tinanggap, dahil sa karangalan na meron po siya, sa kayamanan na kanyang natamo, no? Bumabaha po yung mga blessings ng Diyos, but sabi po ng Biblia, ang Hezekiah lifted up his heart. This is the pitfalls of many preachers, pastors of today. Kapag ang simbahan ay lumalago na, pag ang opening ay ang pastor ay nagtatakas na para bang siya na yung ginidiyong, siya na yung ina-idol, pumasok na yung lordship, no? Over the clock. At hindi po lingid po sa atin ito, mga kapatid. Marami po tayong mga pastor na kilala po natin na ganito naging mga pag-uugali nung sila ay pinayaman na ng Diyos. Nung sila ay tinulungan na ng mga mananampalataya, pinagkalooban ng mga kaloob upang sila ay mayroong magasto. Sila ay naging mataas, naging mataas sa kanilang sarili, kung kaya naipapapa na ang iba. Hindi naman po mga pastor ang nakakaranas ng mga ganito. Maging sa ating mga kapwa mananampalataya, no? Nung mga nangangailangan ng trabaho, nung walang pastor, ilapit mo po kami sa Panginoon. Ipatakapin po natin na makuha ko ang trabaho ito at nakakako na kung siya ay pagpapalain ng Panginoon, magiging faithful siya sa Panginoon. Pero nung dumating na mga pagpapala, ay naging kala mo ay kung sino na. Imbes na maging blessing sa iba, ay nagiging katikisuran na. Why? Because maliit na yung tingin sa iba at mataas na yung tingin niya sa sarili. Not knowing ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos at hindi sa Kanya. Para bang sinasabi niya, dahil sa aking lakas, dahil sa aking pagsisikap, dahil sa aking pagiging masipag, ay nakamtan ko na abot ko ang lahat ng ito. At nagiging dahilan kung bakit i-lockdown natin yung iba. Maaaring ito rin po ang nangyari kay Hezekiah sapagkat sabi sa verse 31 ng 2 Chronicles, chapter 32, verse 31, howbeit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon, who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him, that he might know all that was in his heart. So, and then makita po natin dito, sa ibang
aralin. I think sa Isaiah chapter 39. Ito po tayo Isaiah chapter 39. Isaiah chapter 39. Or the son of Balaam and was and the guy who was dwelling of them and showed them the house of precious things, the silver and spices, the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. So kung makita natin dito mga kapatid, instead of being an example to the flock, no, ang mga pastor ay nagiging dahilan kung paano makikito ang kanyang mga pinaglilingkuran ng mga anak ng Diyos. Instead na siya ay maging isang buhay na patotoo, instead na siya isang maging gabay sa mga mananampalataya, punta po tayo sa 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, sabi po ng Bible, 1 Peter, sabi ng Bible, sa 1 Peter, verse 2, sabi po dito, speak the prayer of God which is among you, taking the oversight thereof, not by custom, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being example to the flock. No? Because of the blessings, natutong mag-compromise si Hezekiah, no? Na kung saan dapat siya isang maging halimbawa sa Israel na hindi makipamatok sa mga hintil, hindi makipamatok sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, but because of his riches, because of his fame, nakipag-compromise siya at maaaring naging dahilan ito, marami ang sumunod po sa kanya. Marami rin sigurado ang gumaya sa kanya. Ganon din po sa atin bilang mga kapag tayo po hindi naging mabuting halimbawa sa ating mga pinaglilingkuran na anak ng Diyos, magkakaya din nila ang ating lakad na nilalakaran. No? There is always a saying, like father, like son. No? Kung ano yung nakikita po sa atin, yun din na kailang maaaring gagawin. Yun din na kanilang maaaring susundan. Kaya instead na maging pagpapala sa mga mananampalataya, kapag ang isang tao ay pinagpalang lubusan ng Panginoon, tinataas na yung kanyang sarili, no? At siya ay nakikipamatok na sa mga hindi mananampalataya na sa tingin niya ay mayroon ding mga benepisyong may bibigay sa kanya, gaya ng trabaho, ang connection, yung mga elders, mga pastor, sasama sa kung anong-anong asosasyon. Why? Because of connection. Hindi nila namamalaya na sila pala ay nakikipag-compromise na hindi nila namamalaya na sila pala ay nagiging dahilan na upang maging mga anak ng Diyos ay maging kagaya rin nila. It is okay to be uh, blessed materially, but it is not okay
kapag tayo po ay hindi na nagiging magandang halimbawa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Number three, it is okay to be sick. No? Kasi dito po, nagkasakit na si Hezekiah eh. Sabi sa 2 Chronicles chapter 32 verse 24, in those days Hezekiah was sick to the death, and prayed unto the Lord, and he spake unto him, and he gave him a sign. But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him, and upon Judah and Jerusalem. So tingnan po natin yung ibang record patungkol dito sa maramdaman ni Hezekiah. Balik po tayo sa Isaiah chapter 39. It is more detailed here kung ano po ang sinasabi patungkol sa kanyang karamdaman. Or 38. Isaiah chapter 38 verse 1. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord and said, remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and in perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah went sore. So makita po natin, it is okay to be sick. Walang taong di pwedeng magkasakit po sa mundong ito. Excuse me. But it is not okay if we will not ask help from the Lord for healing. Nakita po natin dito, sabi ng Biblia, ihanda mo na ang iyong sambahayan. Magpaalam ka na, iayos mo na ang mga manang iniwan mo sa kanila. Maaaring ganyan po ang pahiwatig po dito. Set in order all things, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. No? Isang bagay na maaaring mangyari anytime. Dahil sinabi ng ating Panginoong Diyos, maaaring mangyari kay Hezekiah ito habang sinasabi sa kanya na Isaiah mga bagay na ito. But, sabi sa verse 2, then Hezekiah turned his face over the wall and prayed unto the Lord. It is okay to be sick, but it is not okay not to pray. Anumang karamdaman meron po tayo, anumang sakit sa buhay na meron tayong nararanasan, we must not forget to pray to the Lord. Hingi po natin ang awa hanggat maaari. So si Pablo po, ang tubig. But Hezekiah prayed at sinabi niya sa Panginoon for ang mga mabubuting bagay na ating ginawa. At humingi siya ng awa sa Panginoon at humingi siyang papagalingin. It is okay to be sick, but it is not okay not to pray. It is not okay to doubt. No? So si Hezekiah ay sinabi ni Isaiah, dininig ng Panginoon na inyong panalangin. At ikaw ay mabubuhay ng 15 years pa. Humingi pa ng sign si Hezekiah. Anong sign na papakita ng Diyos sa ating pagtutunan? When we ask the Lord in prayer, we must always expect
for the answer. It might be no, it might be yes, pero dito sabi, yes eh. Sinabi na ng yes, magda-doubt ka pa. No? Sinabi nga ng propeta, okay, gagaling ka. Pero nagdududa ka pa. Sabi sa Biblia, I'm not sure kung sa book of James, sabi niya, is anyone among you sick? Let him pray. Let him call for the elders. And the elders will pray and anoint him with oil. And the sick will be healed. God wants us to pray. Kahit pa sinabi na ng Panginoon na ito ang mangyayari, we still have to ask God. No? Hindi ako naniniwala sa salitang prayer can move mountains. But prayer can touch the heart of God. Maaaring siya'y mahawa, dinggin yung ating pananalangin, and therefore extend our life. It is okay to be sick. God has provided. Ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, kumuha ka ng fish, no? Bukkusin mo yun as a lamp, and then make it as a plaster. At itapal mo sa kanyang mga bukol-bukol. No? May remedyo ang Diyos sa bawat karamdaman po natin, mga kapatid. Pag tayo maging panatiko, sabihin natin, ang Diyos lang magpapagaling sa akin. Wala nang iba. Kahit ang doktor, hindi ako kayang pagalingin. Kahit anong klaseng gamot, hindi ako kayang pagalingin. But we must always remember, mga kapatid, God has always a means para tayo pagalingin sa ating mga karamdaman. Ang Panginoon sa Kristo ay nagpagaling ng bulag. Kasi ng putik, dinuraan niya, tapos tinampal sa mata. Si Hezekiah, pinakuha ng dahon ng fig o bunga ng fig at itinapal sa kanyang mga bukol-bukol. Si Timoteo, nung siya ay sumasakit ang tiyan, sabi ni Pablo, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, uminom ka rin ng alak para sa iyong tiyan. God has provided a remedy for us, and we must not neglect to take it. Samahan po natin ang panalangin, samahan natin ang pagmamahawa sa Panginoon, huwag tayong magduda, at samahan din natin lang mga remedyo na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag po nating haliligtan niya. And when God has answered our prayer, we must not neglect to give God what is due unto Him. Now, punta po tayo sa 2 Chronicles ulit. Balik po tayo doon. 2 Chronicles chapter 32. Ang sabi po dito sa verse 24, in those days Hezekiah was sick to death and prayed unto the Lord, and he spake unto him, and he gave him a sign. But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. Sa book of Isaiah, nangako po ito si Hezekiah. Nung siya ay pagagalingin ng Panginoon, siya ay lalakad ng may kababaan. Kababaang loob habang siya ay nabubuhay. Pero ang nangyari po ay opposite. Nung siya ay gumaling na, sabi sa 25, but Hezekiah rendered not again to the benefit done unto him. Maring hindi po siya nagpasalamat, nakalimutan niya na siguro ang ginawa ng Panginoon sa kanyang kabutihan, nakalimutan niya kung paano siya niligtas ng Panginoon mula sa mga Assyrian, nakalimutan niya kung paano siya pinagaling ng Panginoon at binigyan pa ng 15 years para mabuhay. Then
I am so it's okay, but it is not okay if we will not have the Lord, if we will not use the medicine prescribed for you. It is not okay without, it is not okay when we do. Madalas po nangyayari sa atin yan eh. Ako, madalas po nangyayari. Ang pakiramdam ko yun ang aking damdamin. From age 17, ako po ay nabagsakan ng niyog. Dalawang niyog talaga ang bumagsak sa ulo ko. Nagising na lang ako, masasakit yung aking panga, yung mga parte ng aking katawan, basang-basa ang ulo ko. Hindi ko pinagsasabi ko. Ang natatandaan ko na lang sinabi niya sa akin, nabagsakan ka ng niyog. Binuhos namin yung tubig sa ulo mo. Hinila namin yung organ mo. Pinisil namin yung iyong panga para makainom ka ng tubig. And when I realized that, sabi ko, Panginoon, mula ngayon, ang buhay ko gagamitin ko po sa iyo. Pero nung ako ay malakas, nung ako ay wala nang nararamdamang ano ba sa aking katawan, nakalimutan ko ang Panginoon. Balik sa pag-iinom, balik sa pag-sigarilyo, balik sa pagbabarkada. I was 20 years old that time. At yan po yung lagi kong nagiging karanasan. Anytime na para bang ako yung maharap na sa valley of death, ako nangangako sa Panginoon. Tapos ako nabubuhay, Panginoon, mag-ikot po sa iyo. Bali kapag dumarating yung time na wala na akong nararamdaman, nakakalimutan ko na yung mga pangako ko sa Diyos. Maaaring yan po ay nararanasan ng bawat isa din po sa atin. No? When we have the victory, when God has blessed us, when God has made us well, okay na yung ating mga pakiramdam, lahat ng mga pinangako natin sa Diyos para bang noon sa iba. It was so difficult sa mga Kristiyano. Kaya ay naranasan po yan. Maraming henerasyon na nagdaan, naranasan po yan. Para bang normal na naman talaga sa mga Kristiyano na mabubuhay ng ganito. But I believe it is not God's purpose for us na tayo po ay mabuhay sa ganyan. Number 4, sabi po dito, it is okay to prosper and live in peace. So, mabasa po natin dyan sa 2 Kings. Balik po tayo sa 2 Kings chapter 19. Sabi po dito sa verse ito. 2 Kings chapter 19 verse 12. At that time, Merodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and presents unto Hezekiah, for he had heard that Hezekiah had been king. And Hezekiah hearkened unto them, and showed them all the house of his precious things, the silver and the gold, and the spices, and the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. It is okay to prosper and live in peace, but it is not okay kapag ang Diyos ay wala na sa atin.
Balik po tayo sa ah, Isaiah chapter 39. Isaiah chapter 39. So, sabi po dito, verse 1, at that time, Merodach Baladan, the son of Baladan, was present to Hezekiah, for he had heard that he had been sick and was recovered. And Hezekiah was glad of them and showed them guidance for the second Chronicle. And that could be kaya po lang din ang second chapter 30 verse 31, yung kapatid na sinabi doon, hindi siya ng Diyos. Ang second Chronicle 22 sabi po dito, sa verse 31 ng second Chronicle chapter 32, howbeit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon, who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him, that he might know all that was in his heart. There was a time in the life of Hezekiah that God left him. No? It was an act of God. It is the will of God that he wanted to put in Hezekiah. Doon sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, doon sa kasagsagan ng kanyang fame, nakarating sa land of Babylon ang mga nangyari, nag-inquire sila kung anong kababalaghan meron doon, no? Paano sila nagampi ang mga Assyrian, at paano sila pinagyaman ng Panginoong Diyos, at paano sila nabubuhay ng payapa sa gitna ng mga malalaking hukbo ng mga kalaban. In the time dumating ang pagkakataon na niwan siya ng Diyos. At ang rito, ang sabi ng Biblia, howbeit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon, who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him, that he might know all that was in his heart. So noong Panginoon ay wala na sa kanyang presensya, yung restraining power ng Panginoon ay inalis sa kanya, lumabas ang tunay na anyo ni Hezekiah. No? Naging mayabang siya, pinagmalaki niya lahat ng kanyang kayamanan, pinagmalaki niya kahit ang mga ginto na nasa templo ng Diyos na hindi naman dapat ipakita sa mga hintil, sa mga sagradong bagay yan eh. Na para bang sinasabi ni Hezekiah, lahat ng bagay na ito ay nakamtan ko, lahat ng bagay na ito ay nangyari dahil ako isang magaling na hari. Nakalimutan niya na ginapi ng Panginoon ang hukbo ng Assyria na wala siyang ginawa. Pinatay ng mga anghel ang kalaban. Nakalimutan niya na dahil doon, pinagpala siya ng mga material na bagay, binigyan siya ng mga tao ng mga kayamanan, dinakila siya, minagnify siya, iginalang siya. Nakalimutan niya isang araw na siya'y mamamatay na pinagaling siya ng Diyos. At narito, nung siya ay namamayapa na, siya ay tahimik na namumuhay,
na para bang na-achieve niya na ang lahat ng bagay, naging mapagmataas na siya, pinagmalaki niya ang mga kayamanan na mayroon siya, at sa mga hindi pa mananampalataya. It was a great compromise dahil sa pera, no? Ganyan ang nangyayari sa politika, eh, di ba? Na kahit na magkatunggali sa politika dahil mayroong pakinabang na mga paghahati-hatian, nagkakaroon sila ng kasunduan, nagkakaroon ng peace agreement, nagkakaroon ng parang pagkakaisa, kahit na mayroong diversity, may mga pagkakaiba-iba, mayroong hindi pagkakaunawaan. Maaaring ito yung tinignan ni Hezekiah, kung magiging kaibigan ko si Nebuchadnezzar, kung magiging kaibigan ko ang Babylonian Empire, wala nang sasakop sa amin. Patuloy na magkakaroon ng kapayapaan at wala nang magkakagulo. Na kung titignan natin na isang magandang plano, isang magandang hangarin para sa kanyang bansa, pero ang bagay na kanyang ginawa ay hindi kinatuwa ng Diyos. It was against the will of God. Kaya sabi dito sa verse 17 o verse 14, sabi po dito, 2 Kings, chapter 19, verse 14, Then came Isaiah the prophet unto the king Hezekiah and said unto him, What said this man, and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from Babylon. And he said, What have they seen in thine house? And he said, Hezekiah answered, All the things that are in mine house have they seen. There is nothing among you that I will not kill them. And Isaiah said unto Hezekiah, That all and that which thy fathers have laid up in store unto this day shall be carried unto Babylon, nothing shall be left, saith the Lord, and of thy son that issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall bring you not to the the word of the Lord which thou hast spoken. And he said, It is not my thing. Sa panahon ng sa panahon ng pananalasa o kaginhawaan, we must be aware. Baka ang Diyos ay wala na sa tabi natin. Baka doon na po tayo nakatingin sa kayamanan na meron tayo. Baka doon na tayo nakatingin sa comfort zone natin na para bang wala nang anumang bagay na mangyayari sa atin. Gaya ng mayaman, sabi niya, mayroon akong lahat ng napakaraming ani at anong aking gagawin? Wala akong mapaglagyan ng aking mga aning trigo. Gigibayin ko yung maliliit at gagawa ko ng mas malalaki at sasabihin ko sa aking sarili, o kaluluwa ko, pagpahinga ka na, marami ka ng mga bagay. Maaaring ganito ang nangyari kay Hezekiah. Nahirati na siya sa buhay ng komportable, nahirati na siya sa buhay na kung saan ay payapa, pero hindi niya namamalayan, malayo na pala ang Diyos sa kanya. It is good to prosper, or it is okay to prosper and live in peace. But when God is not with us, it is not okay. It is chaos. Temporary absence of God in our life does not mean abandonment. So huwag natin isipin na kapag tayo
iniwan ng Diyos, tayo kanyang pinabayaan na. Sabi niya, I will never leave you, no forsake thee. Pero bakit iniwan si Hezekiah? Dahil may purpose ang Diyos. Alam ng Diyos kung sino si Hezekiah, balit nais ng Diyos na makita mismo ni Hezekiah kung sino siya sa harap ng Diyos. Kung ano pa ang kulang sa kanya. Ano ang mga bagay na hindi niya magagawa kapag wala ang Diyos. This is the lesson na gustong ipakita ng Panginoong Diyos kay Hezekiah. Tingnan po natin mga class ng Psalm 139. Psalm 139. Balik po tayo kay Chronicles mamaya. Psalm 139. Verse 7. So, sabi ng Bible, 150 ang Psalm. Psalm 159, verse 7. So, sabi ng Bible, verse 7, whither shall I go from thy city? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. The absence of the Lord is temporary lang sa ating buhay. At nararanasan po natin nga minsan, bakit minsan parang empty na empty yung bakit minsan ang layo ng Diyos sa buhay natin. Bakit kung minsan parang hindi nagpo-prosper yung buhay natin. Maybe because God is revealing something to us. The Lord is teaching us to learn sa ating buhay. Na kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kung minsan, mabuti pa yung mga panahon na tayo ay nasasaktan. Mabuti pa yung panahon na tayo ay nangangailangan. Mabuti pa yung panahon na tayo ay walang-wala. Mabuti pa yung panahon na tayo ay may sakit. Why? Yun yung mga panahon na tayo ay malapit sa Diyos. Yun yung mga panahon na tayo ay nagmamakaawa sa Diyos. Yun yung mga panahon na para bang ayaw natin mapalayo sa Diyos. Pero kapag ang Diyos, tinanggal niya yung restraining power na sa atin, makita natin sino tayo. Pare-parehas po tayo. We are all fallen creatures. It is only by the grace of God kung anong meron po tayo. May kayamanan tayo, may maganda tayong kalusugan, tatagumpay tayo sa ating mga adhikain sa buhay. Hindi po natin magagawa mga bagay na yan sa ating sariling kakayahan, malibang ang Diyos sa atin. It is okay na tayo mag-prosper, mabuhay ng payapa. Pero kapag ang it is okay to be humble, but it is not okay when the damage has been done. Ang sabi po niya yung Hezekiah, sa verse 19 ng 2 Chronicles, let the Hezekiah, good is the word of the Lord, which thou hast spoken. And he said, is it not good if peace and truth be in 5 days? Bakit ako he was humbled by the Lord. No? Sinabi ng Panginoon na mangyayari sila ng mga Babylonians, sabi dito sa verse 17, behold, the days come, to Babylon, nothing shall be left,
word of the prophecy na mangyayari sa Israel kapag wala na si Hezekiah ay nagbigay sabi niya, mabuti ang salita ng Diyos. Mabuti na rin na magkaroon ng kapayapaan sa lupa. No? Mabuti na tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Pero kung yung damage ay nangyari na, hindi na natin may babalik. Dahil sa kanyang kapalaluan, dahil sa kanyang pong pagkukulang, dahil sa kanyang pong pagiging makasarili, magiging mapagmataas, ang naging kapalit niya ay magiging bihag ang lahing Israel sa Babylon. So yung mga panahon na Jeremiah, na sila ay sinasas sa budget, Nebuchadnezzar, dinala po silang alipin sa Babylon under Nebuchadnezzar, at yun po yung fulfillment ng sinabing ito. All is because of the shortcomings of Hezekiah. Mabuting tayo ay pinapapagpakumbaba ng Panginoon, tayo binababa, pero kapag nagawa na yung damage, hindi na natin may babalik. Marami nang nadamay. No? Maybe, yung mga anak ni Hezekiah, nakita yung kanyang pagkukompromise sa mga Babylonians. Kaya ano nangyari? Si Manasseh, namuhay ng masama sa paningin ng Diyos. Pinalik niya yung mga Diyos-Diyosan. Yung kanyang naging anak, ganun din po ang ginawa. Ipinalik niya rin yung mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya sa verse 21, chapter 21, ng 2 Kings, Manasseh was 12 years old when he began to reign and reigned 65 years in Jerusalem. And his mother's name was Hephzibah. And he did what was evil in the sight of the Lord after the abominations of the heathen, whom the Lord cast out before the children of Israel. Yung mga binagsak ng kanyang ama, mga ginawa ng kanyang ama, muling ibinalik ni Manasseh. Yung naging anak ni Manasseh, binalik ninyo, naging tapuan. Ganyan ang ginawa, no wonder, the wrath of the Lord was upon them. Dinala po silang bihag sa Babylon. Mga kapatid, ito yung mga bagay-bagay natin pong matutunan sa buhay ni Hezekiah. Maring meron po nakita dito na insight. Nawa ang Panginoon magpakita po sa atin. Pero dito po sa ating nabanggit, kapag tayo po binigyan ng Diyos sa mga suliranin sa ating buhay, mga adversaries, mga problema, mga pasanin sa ating buhay, we must always remember to pray unto the Lord. Ilahat po natin yan, ilatag natin sa Kanya. We seek the prayer, we seek the prayer of our brothers and sisters. No? Tayo, kung sama-sama tayong mananalangin, kapag dumating yung pagpapala sa buhay natin, okay lang po yan. Pero wag na ang magmataas yung puso natin. Alalahanin natin na wala tayong anuman na meron na hindi nagmula sa Diyos. Kapag tayo may karamdaman, it is just not normal. But it is not okay kung hindi po tayo mananalangin, kung hindi tayo mag-visit ng medical advice, kung tayo magdududa sa Diyos, it is not okay. At kapag tayo nagpinagaling ng Diyos, hindi po okay nakalimutan natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At kapag tayo po ay namumuhay ng kayapa, kaya prosper na tayo ng Diyos, huwag tayong magmayabang. Huwag tayong makipag-compromise sa mga dimana ng palataya. Lalo na sa panahon ngayon, no? Mga paldo, ang mga bulsa ng mga akta, mga Christmas bonus, mga rin, alam mo yan, nag-happy-happy na sa mga biraw. Sa mga ganyan, ang pamumuhay. But as children of the Lord, we must always
mga di mananampalataya. At bagkus tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon. Isipin natin ang lahat yung nagbibigay. We must always acknowledge Him as the giver and provider of our life. Kung tayo man ay pinapagpakumbaba ng Panginoon, it's okay. But it is not okay pag marami ng nadamay. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga pa, it is always right to live a righteous way. Dahil kapag may mga damay na dahil sa ating mga ginagawa, hindi na maganda yun para sa atin. Cargo de konsensya po natin. When King David sinned against Bathsheba, hindi naman King David ang pinatay ng Panginoon, yung kanyang anak. No? At hindi naman si King David ang pinurasahan ng Panginoon. Kanyang mga anak nangalat. Mayroon siyang anak na nirape ng kanyang anak. No? Kanyang anak mismo ay nag-rebelde laban sa kanya. Kukunin yung kanyang kaharian. No? Doon si David ay nagpakumbaba sa Panginoon, nagsis na kanyang mga kasalanan, damage has been done. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito, we must always remember na kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Hindi mga kapatid, maraming salamat po sa gabi ito. Tayo po ay uli nagkasama-sama sa maikling